God shall supply all my needs according to His riches and glory. So, patay. Itong fiery dart na to, hindi ka tutupo, hindi ka mamamatay. Hindi ka ma-stroke dahil sa stress, dahil hindi ka makapagbayad ng mga utang mo. Dahil hindi ka makabayad ng kuryente, iniisip mo, mapuputulan ka ng kuryente. Kung ganyan ka mag-isip, talagang mapuputulan ka. No! God shall supply. God has blessed me exceedingly abundantly above all that I can ask or think according to the power that works in me. In Jesus' name. So kung ganito tayo magsalita, walang kalaban-laban si Satan. Hindi ko sinasabing hindi tayo lalaban. Lagi yan mag-attempt. But we do not battle. Di ba? We battle against him, pero the battle is the Lord's. How does he battle for us? Through the Word. Ano yung Word na lumalabas sa mouth mo? Ano yung Word na ini-imagine mo? Yun ang hawakan ng Holy Spirit. At yan ang magpamanifest sa buhay mo. Amen. Are you ready? Are you ready for a spiritual revival? For healing miracles in your life? For blessings and financial breakthroughs? Are you ready for a deeper relationship with God? Welcome to our program, Living the Blessing by Terry Chang Ministries. Na-obliterate completely sa mind ni God ang lahat ng mga kasalanan ko. And when He looks at me, ang nakikita niya is the righteousness of Christ in me. Nakikita niya ay ang kanyang anak. Yung righteousness niya. Ito po talaga pag ako naisip ko to. Sobra, 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 sobra. Ang bigay sa atin ni Jesus. Ang ginawa ni Jesus ay sobra-sobrang pagmamahal ang binigay na sa atin ni Abba Father ng ating tatay. At sobra-sobra ang pagtatrabaho ng Holy Spirit sa atin every single day, 24/7, nandiyan ang Holy Spirit. He never leaves us. He never forsakes us. But of course, got to put some balance in this. Kasi baka inisip mo, wala na tayong kasalanan. Kahit magkasala na magkasala, 20 years ka nang born again, nagsisinungaling ka pa. So, 20 years ka nang born again, nagkukumit ka ng adultery, nagkukumit ka ng fornication, nagkukumit ka ng kung ano-anong kasalanan. I don't think you are indeed born again. Kasi ang Holy Spirit, when you get born again, He will start working in your life. Yung pag-ibig niya, paparana sa iyo, hindi maaaring hindi ka mag-operate sa pag-ibig na yan. So, ang makikita mo, hindi mo gaganyanin. Kung mahal mo yung kapwa mo, hindi ka magsisinungaling sa kanya. Hindi mo siya lulukuhin. Hindi ka manguutang tapos hindi ka magbabayad. Hindi. So, kung ginagawa pa natin yan, we really have to examine ourselves. Talaga bang born again ka? Now, pwede mo naman tanggapin ulit si Jesus to make sure. And then, sabi mo kay Father, tulungan niyo po ako, Papa. I call him Papa kasi very intimate kami ni Papa. Tulungan niyo po ako, Papa. Ayaw ko nang magkasalang ganito. Gusto ko mahalin ko yung kapwa ko. I don't want to take anything against anyone. Gusto ko mahalin ko yung kapwa ko. Kung anong pwede kong gawin sa kapwa ko, tulungan mo ako. Supply all my needs para matulungan ko yung dapat kong tulungan. Kahit yung mga nagkasala sa akin, gusto ko pong patawarin and show me how. And then the Holy Spirit will start working in your life. Bibigay ka niya ng word para maintindihan mo, because if you don't receive the revelation, wala namang pagbabago sa'yo because this is the Word. Ang bottom line is the Word of God. Kung ano yung Word na minemeditate mo. Amen. So sinasabi niya dito. So it's the Word of God, yung belt of truth, Word of God, the breastplate of righteousness, the Word of God. Now, having shod your feet with the preparation of the gospel of peace. Itong paa mo, meron pa ng sapatos yan. Pinapasuot sa atin ni God itong mga sapatos na yan. For the preparation of the gospel of peace. Ano ba yung gospel? It's the Word of God. Ano bang ginawa ni Jesus on the cross for us? Yan ang sinasabing gospel. Yung lahat ng benefits of salvation na memorize ni Sister Rosel. Tuwang-tuwa po ako kay Sister Rosel na nanalo ng 1,500. Binalik po niya sa TCM at saka yung mga iba na nanalo, binalik talaga nila sa TCM. Marami po salamat. Actually, gift namin sa inyo yun. Gusto namin enjoy niyo yan. Amen. Pero babalik, siksik-liglig, umaapaw. So, gospel, di ba? Nandiyan lahat ng benefits of our salvation. Nandiyan lahat. Hindi ko na po babanggitin ang mga benefits na yan, pero nandiyan lahat ang mga kailangan. Kung ano man ang maisip mo, nandiyan yan sa benefits of our salvation. Kompletong salvation ang binigay sa atin ni God through the death and resurrection of His Son Jesus. Tapos sabi niya,
Above all, taking the shield of faith with which you will be able to quench all the fiery darts of the wicked one. So, ano ibig sabihin yan? Ano? Kasi naman yan ng Satan. Ayan! For example, ito yung fiery dart, di ba? Ito, kunwari yan. Kapag halimbawa, magsisinungaling si Satan, ayan! Pero hindi pwedeng sasagkain mo lang. Kailangan matupok itong mga kasinungalingan yan. So, anong ibabalandra mo kay Satan? It's the word of God. Sabi ng doctor sa'yo, you're gonna die within 3 months because you diagnosed with the cancer of the liver. Eh, pag liver, mabilis kang mamatay. Tapos, sabi, no, I'm not gonna die. Jesus had already redeemed me from the curse of the law. Isaiah 53, 4 and 5 says, Jesus bore all my sicknesses and carried all my diseases in his own body. The chastisement for my peace is upon Jesus, and by his stripes, I am healed. Patay. Patay ang kagagawa ni Satan. But of course, before you can even do that, kailangan may revelation ka. Ano ba yung word of God? Ano ba yung pangakong divine health and healing ng Panginoon sa atin? Kailangan naintindihan mo, and that is the reason why, but to get the revelation, kailangan intindihin natin word for word. Kaya pag ako nagtuturo, punong-puno ng scriptures at ine-explain ko po word for word. Amen. So, yung fiery dart, yan, no, sinungaling, hindi totoo yan. Hindi ako makakabayad ng utang. No! God shall supply all my needs according to his riches and glory. So, patay. Itong fiery dart na to, hindi ka tutupo, hindi ka mamamatay. Hindi ka ma-stroke dahil sa stress, dahil hindi ka makapagbayad ng mga utang mo. Dahil hindi ka makabayad ng kuryente, iniisip mo, mapuputulan ka ng kuryente. Kung ganyan ka mag-isip, talagang mapuputulan ka. No! God shall supply. God has blessed me exceedingly abundantly above all that I can ask or think according to the power that works in me. In Jesus' name. So kung ganito tayo magsalita, walang kalaban-laban si Satan. Hindi ko sinasabing hindi tayo lalabanan. Lagi yan mag-attempt. But we do not battle. Di ba? We battle against him, pero the battle is the Lord's. How does he battle for us? Through the word. Ano yung word na lumalabas sa mouth mo? Ano yung word na ini-imagine mo? Yun ang hawakan ng Holy Spirit. At yan ang magpamanifest sa buhay mo. Amen. So, and take the helmet of salvation. Ito, helmet of salvation talks about the renewing of the mind. Paano ma-renew ang mind? It's by the word of God. Diba, faith comes by hearing and hearing and hearing by the word of God. So, lahat itong mga weaponry na to, lahat sila pertains to the word of God. At meron lang isang hindi. Kasabi niya dito, ito, in verse 18, praying always with all prayer and supplication in the Spirit. Naku. The sword of the Spirit, which is the word of God. Yung pala yung susunod doon sa, na-miss out ko. Sabi niya, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Itong word of God, yan lang ang sword of the Spirit, ito lang ang tanging weapon na may offense. Lahat sila, puro defense. Puro sagka, puro helmet, puro protection. Pero itong sword, tak! Yan ang offense. Talagang yan ang tutupok sa mga kasinungalingan ni Satan. Amen. So sabi niya in verse 18, praying always with all prayer and supplication in the Spirit. Ano ibig sabihin? Praying in tongues. So you have to be baptized in the Holy Spirit. You have to pray in tongues. Ako very boldly sasabihin ko na sa inyo, kung hindi kayo mag-pray in tongues like 30 minutes to 1 hour a day, ewan ko na lang. Matagal ko na pong inuulit-ulit yan, pero I have to be fierce, I have to be forceful. Kung gusto niyong makita, because when you pray in tongues, you're developing a relationship with the Holy Spirit. When you pray in tongues, you allow the Holy Spirit to work on your behalf. Tandaan po natin, ano pong ginagawa niyan? So when you pray in tongues, sabi niya, the Holy Spirit prays on your behalf. Na siya ang nagdadasal on your behalf. And because He knows your need, alam niya yung need mo, di ba? So, alam niya, if your need is according to the Word of God. Kasi kung hindi according to the Word of God, hindi naman yan mabibigay sa'yo. For example, ang will mo is mag-asawa ulit. Iwanan mo itong asawa mo dahil lang bababae. Tapos ikaw, gusto mo i-divorce pa mag-asawa ko ulit. That is not the will of God. Pero kailangan ina-allow din. Pero kung talagang titingnan mo ang Bible, hindi will of God yun. Gusto niya na maging role model ka dito asawa mo kahit gumagawa siya ng ganyan, hindi ka titigil sa pagpipray, sa pagtatiwala, sa pagdedeklara, pag-i-imagine na kayong mag-asawa ay matino na.
Hindi ka titigil, hindi mo hayaan si Satanas mag-intervene sa mga thoughts mo. Basta ikaw nakafocus ka because that is being spiritually minded. When you're spiritual minded, it is life and peace. So when you pray in tongues, build your most holy faith according to Jude. Sabi niya, it builds your most holy faith. Can you imagine? It builds your faith. When you pray in tongues, hindi mo alam. Because it takes a long time. It takes a long time para makita mo yung talagang kasi parang nagbi-build ka ng, sabi ko nga, mga muscles sa katawan. Di naman one day, ay nandiyan na yung mga muscles. It takes many years bago mo ma-develop yung mga physical muscles na yan. Yung spiritual muscles, ganyan din. It takes a while. And you will have to go through a lot of tests and trials kasi titingnan ni Lord kung mapagkatiwalaan ka niya. Papagkatiwalaan ka ba niya sa maliit? Kasi kung mapagkatiwalaan ka niya sa maliit, papagkatiwalaan ka niya sa malaki. Amen. Sabi niya, and for me, sabi ni Paul, that utterance may be given to me that I may open my mouth boldly to make known the mystery of the gospel. So ibig sabihin, when you pray in tongues, nagkakaroon ka ng boldness to preach. Katulad ko, di ba? Nakikita niyo bang bold ako? Bold ba? Too bold? Talagang hindi ko mapigil ang sarili ko. Kasi gusto kong makita ng mga tao na ang Panginoon ay totoo siya sa kanyang salita. Bigyan siya natin ng pagkakataon. Sumunod tayo sa inuutos niya kasi kung hindi tayo susunod, we will never get it. Sayang ang buhay natin. Sipin mo, pagdating mo sa heaven, may nakalagay doon na mayroong last cry, iiyak. Bakit? Kasi sasabihin ni Jesus when you come face to face with Him at the judgment seat of Christ, sasabihin ni Jesus sa'yo, oh, ang plano ko sa'yo maging CEO ka. Tingnan mo, bakit ka janitor na lang? Hindi ka man lang umasenso, naging janitor ka forever. Mag-iiyak itong janitor na yun. May plano pala si God, maging CEO. Now, how do you become a CEO from being a janitor? So, alam mo yung mga biblical principles. For example, diligent ka sa trabaho mo para ma-promote ka. Hindi ka man dadaya, hindi ka man luloko. Maging matulungin ka. Magpakita ka ng gilas sa boss mo. Diba? Do not bite the hand that feeds you. Huwag mong ichichismis ang boss mo. Huwag kang maninira ng kapwa mo because that is not gonna give you the promotion you need. Ang kailangan mo is magtiwala sa Panginoon na while you're doing these good things that come from the Bible, sinasabi ng Bible, ito ka, ikaw dapat ay maging mabait, ikaw dapat maging matulungin, ikaw dapat ay magdasal. Kung ito'y ginagawa mo, there's no reason why you will not be promoted. Napakarami ko na pong nakita ng mga tao na napakababa lang, tapos mga businessmen, mga CEO na ng sarili nilang mga companies. Amen? So, tapos sabi niya, for which I am an ambassador, verse 20, in chains, that in it I may speak boldly as I ought to speak. Amen. So, lahat tayo ay binigyan ng Great Commission na responsibility. Lahat tayo, hindi pwede ako lang ang magpipreach ng gospel. And the reason why you're part of ICGM is because God will use you powerfully and mightily for the propagation of the gospel. Talagang makita mo testimony din ni Pastor Joms, bigla siya naging pastor, tapos nagpunta siya sa Palawan. Talagang, kasi nag-a-attend siya sa attends, talagang tinitingnan niya, paano ko bang i-apply ito, Lord? Siyempre, nag-inquire siya kay Lord. Kasi apply siya ng apply. Most of the time, failure siguro. Kasi talagang ganyan, mag-feel, hindi mo naman mabubuhat itong napakabigat na barbell kung hindi ka nagdaan dito sa mga dumbbells mo na. Di ba? So, kailang, sige, practice. Tapos ano nangyari, sinishare niya the other day, again sa Bible study, na mayroong mga tumulong sa kanya. All of a sudden, nagkaroon siya ng bahay. Nawala, nothing came from him. There was not a single cent that he spent from his own pocket because he didn't have yung gagastusin dito. May 50,000, 30,000, mayroon pa daw mga yero na nanggaling sa ating sister from, I don't want to say kasi nadulas si Brother James, although he didn't mention the name, pero nagpapasalamat po kami sa sister. Napakaraming natutulong ng ating mga members dito sa ICGM sa mga taong nangangailangan. And you will be very, very blessed. I tell you. So this is when the anointing is released to bring about the fulfillment of God's purposes for your life and His kingdom. Paano? Yung anointing, paano marirelease? Ito yung anointing, ito yung Word of God. Ulitin ko, ito yung Word of God, ito yung Holy Spirit. Anong naririnig niya sa'yo? Anong nakikita niya, ini-imagine mo? Tapos marirelease ang anointing. Amen.
So, dito papasok ang mga signs and wonders and miracles and blessings. Dito ka mag-ooperate in the gifts of the Spirit na binanggit ko kanina. All of a sudden, may nakikita ka, ano kaya yung nakikita ko na ito? Bakit ganito? For example, ayan, babanggitin ko ulit si Yoli kasi lagi kong kasama. Nasa Jollibee siya, tapos kumakain siya. Tapos may biglang dumating na, siguro not exactly ganito yung, story, di ko masyadong matandaan, pero may dumating na babae, umupo siya dito sa harap niya. Tapos sabi ni Lord sa kanya, "Oh, Yoli, sabihin mo dito sa kaharap mo na answered prayer na siya, sasagutin ko yung kanyang dasal, na sabihin mo sa kanya na siya ay nakaluhod, na naglalakad sa Quiapo Church at, sabihin mo sa kanya na yung mga utang niya ay, mababayaran na niya." So yun ang sinabi ni si Yoli called me up, "Ate, meron akong nakitang vision na ganito, meron akong narinig na words from the Lord na ganito. Will I share it to this person?" Tapos sabi ko, "Oo, pero dahan-dahan ka lang." Tapos ang first question ng babae, "Ano ka, mangkukulam ka ba? Bakit mo alam?" So nagulat siya, bakit alam ni Yoli na siya ay nakaluhod na naglalakad dito sa Quiapo at may mga utang at ito'y mababayaran. It's a gift. Is the gift of word and knowledge. So mag-cooperate tayo dito sa mga gifts na 'to. Kaya hindi niyo pa alam, subukan niyo kasi if you don't try, sabi ko nga wala, hindi mabi-build yung spiritual muscles kung hindi tayo nagta-try, kung tayo takot, kung tayo nagnenerbiyos, "Ay, ayokong pag-pray, di ko alam paano pag-pray." Hindi pa rin ako magaling mag-pray na ngayon. Pero yung prayer ko nanggagaling sa puso, nanggagaling dito sa sinasabi ng Holy Spirit, "Holy Spirit, ano po bang pagpe-pray ko dito sa taong ito?" Kasi like for example, I was preaching at a big church, mga 3,000 people. Sa daming pumila. Ang mahirap po kasi 'pag ganyan na nag-preach ka, ikaw talaga ang parang gustong dumugin ng tao. So yun, ang dami-daming pastors. May mga siguro 20 pastors, a huge church. Tapos ang mga pila nasa akin lahat halos. Pagpe-pray ko lahat 'tong mga taong ito. Pagkatapos ang minsan pa na ay nung hindi ko man alam na lahat ng tao halos nasa akin, nung binuksan ko yung mata ko nagulat ako, wala na lahat yung pastors, ako na lang nag-iisa dun at saka yung isang pastora na nakaupo lang. Tapos sabi ko, "Pastora, bakit asan na yung mga ibang pastors, ba't ako lang nagdadasal, eh, isang milya pa kahaba itong pagpe-pray ko." Tapos sabi ni pastora, "Kasi walang gustong pumila sa kanila." So, kasi iniisip nila na kailangan nila yung anointing ko, iniisip nila kailangan yung gift ko. Hindi, hindi. Same anointing, same gifts yan. Hindi. Ikaw ang mag-build niyan yourself. Itong ICGM is to equip you thoroughly para matuto ka kung paano i-handle ang mga situations na yan sa buhay mo at paano mo maturuan, ma-impart ang knowledge na yan sa iba. For example, si Yoli, sa kakaano niya naman, nagmi-minister na siya sa mga tao, kung ano yung tinuturo niya yan sa mga tao, tatawagan niya isa-isa yung mga kaibigan niya, mga ganyan, "May problema ba kayo? Pagpe-pray ko kayo." It all starts with that. Ganyan umpisahan. Pagkatapos later on, kasi sabi ni God sa akin, at saka kina Pastora Nonie, na talagang kailangan tayong magtayo ng church. Kaya na napakarami pong mga challenges. Hindi pa kami naka-ano talaga, kasi may perfect timing ng Panginoon yan. We planned to open it in August, hindi nag-come to pass, hindi nag-materialize. Plano lang naman po namin yun. But it is God who directs our steps, iba? It is man who plans his steps, but it's God who directs his steps. So hindi pa kami dinirect doon. So later on, itong mga little Bible studies na 'to, magiging churches yan. Dito natin makikita yung Solomon's Porch na sinasabi ng Panginoon sa TCM. Lahat ng lumapit, lahat ng pumunta diyan sa Solomon's Porch, kahit anong sakit mai-heal. Yan ang binibigay na gift ng Holy Spirit dito sa TCM. But yung mga taong katulad niyo, part nitong ICGM, you have to be thoroughly equipped. Kaya hindi puwedeng nag-a-absent kayo, kailangan tuloy-tuloy because yung anointing ko is being imparted to you. 'Pag hindi kayo nag-a-attend kasi marami pong mga umasenso na, mga yumaman, mga naging multimillionaires. Sa kabisihan na nila ngayon, hindi na sila nag-a-attend ng ICGM. It's very, very sad. Kasi dito mangyayari na yung mga aksidente, dito mangyayari magkakasakit, dito kasi umaalis sila dun sa calling nila. Kapag linigay ka ni Lord, and I'm telling you, sabi ko, it's not an accident that you're here. It's not a coincidence that you are here. Sinasabi ko sa iyo, the Holy Spirit brought you here for a purpose. Napakalaki po ng purpose ng Panginoon sa bawat isa sa inyo. Kasi malaki yung purpose na binigay sa akin ni Lord.
Amen. Sa mga nais pong sumulat, magbigay ng testimony, or may prayer request, isa pong malaking karangalan na kami makapaglingkod sa inyo. Kayo po ay maaaring pumunta sa aming website sa www.terrychang.org. Inuulit ko po, www.terrychang.org. Maraming salamat po. Hi, si Pastora Terry Chang po ito. Nawa po ay na-bless kayo sa mensahe ng Panginoon para sa araw na ito dito sa aming programang Living the Blessing ng Terry Chang Ministries. Ang sabi po sa John 8:32, "You shall know the truth, and the truth shall set you free." Kung gusto mo ng kalayaan, tatanggapin mo si Jesus at ililid kita dito sa prayer na to. Your life will never be the same again. Dadaloy ang kanyang buhay, ang kanyang presensya sa lahat ng areas ng iyong buhay. So, ipikit mo ang iyong mga mata kung ikaw ito at ililid kita dito sa prayer. And pray it from the heart as if it is your own. Heavenly Father, patawarin niyo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Marami pong salamat sa pagpapatawad ninyo. Jesus, kailangan kita. Come into my life and be my Lord and Savior. Holy Spirit, change me, mold me, transform me into that person that you designed and created to be. Amen. Ayan, born again Christian ka na. Congratulations. Tandaan niyo po, mahal ko kayo at mahal kayo ng Panginoon. God bless you.